A day in my life sa isang babae na naging nanay. For today's video mga day ay magtagalog muna ako dito mga day. Meron kasing nag-comment sa akin mga day na pinanood pa rin niya kahit hindi niya naintindihan. Kaya syempre hindi ko sila pahihirapan day oy. Sa video na pala na ito mga day ay nandito ako sa NMMC dahil check up ng baby ko mga day. At dahil sabi naman ng doktor ay nakakakita naman na si baby mga day kaya sobrang thankful ako. Fast forward mga day, nandito na nga pala ako sa tindahan namin mga day. Habang nagbabantay ako ng aking anak mga day, nagbabantay na rin ako sa tindahan namin mga day. Diyos ko day, ang hirap naman pala ng ganitong sitwasyon day. Kung akala ko talaga mga day na paglabas ni baby ay sobrang hayahay ko na mga day. Giahak day, hindi man day ay lalim day. Nawa na perti na nakong daghana og day. At dito nga mga day, pinislit-pislit ko pa itong aking ilong, baka may pag-asa pa itong mutaas day oy. At dahil sobrang dami na ng alikabok dito sa aming tindahan mga day, kaya ito maglilinis muna ako mga day. Nasa tapat man kasi kami ng highway mga day, kaya nga grabe talaga yung alikabok dito at halos araw-araw nga dapat ito linisin. At dito nga mga day, naisip ko na yung panganay na alikabok lang yung kunin ko mga day oy. Sobrang timing talaga mga day dahil nandito pa yung asawa ko at siya ang nagbabantay sa anak namin mga day. Mamaya kasi mga day kay uuwi na kami doon sa aming bukid mga day dahil maliligo yung asawa ko day dahil magpunta siya sa trabaho niya. Dito kasi sa tindahan namin mga day, wala pa talaga kaming tubig mga day dahil wala kaming pera na pampataod ng tubig day. Meron kasi sana kaming budget doon mga day pero nagamit namin sa palbalik-balik na pag-check up sa Cagayan day. Itong baby ko kasi mga day, halos 2 beses sa isang linggo ako magpunta sa Cagayan de Oro para sa check up day. Mabuti na lang noong huli kong punta doon, tinanong ko talaga yung doktor kung nakakakita ba o bulag itong anak ko. Mabuti na lang at sabi niya nakakakita naman daw. Kaya simula noon mga day, hindi na talaga ako bumalik doon day dahil sobrang laki talaga ng gastos pag pagpunta doon day oy. At eto na nga mga day, nagsimula na akong magpaspas ng mga abog dito mga day. Medyo binilisan ko talaga yung trabaho ko dito mga day dahil gusto nang umuwi ng asawa ko dahil malilate daw siya sa kanyang trabaho. Gustong gusto ko nga sana talaga mga day na magbisaya lang ako mga day dito sa aking pag-vlog mga day oy. Nahihirapan kasi ako mga day dahil hindi ako marunong magtagalog mga day. Eto pa nga Tagalog ko mga day pero yung tono nga nito ay Bisaya naman day. Pero bahala na mga day oy, ang importante talaga day ay maintindihan ito ng mga followers ko day. Halos lahat kasi ng mga friends and followers ko mga day ay taga Luzon, kaya bakit ako magbisaya day? Ang mga Bisaya kasi mga day ay madaling makaintindi ng Tagalog pero yung mga Tagalog ay hindi yan makaintindi ng Bisaya day oy. Kaya yun ang dahilan mga day kung bakit magtagalog na lang ako day. At pagkatapos ko maglinis mga day ay umuwi na kami kaagad dahil maligo pa itong asawa ko day. Araw-araw na lang din kasing umuulan mga day kaya yung putik sa daanan namin ay sobra na talaga mga day. Kaya naman mga day, iniwan muna namin yung motor namin dito sa baba dahil hindi talaga makatungas day. Halos araw-araw na lang din namin ito ginawa ang paglalakad pa uwi mga day dahil hindi talaga makatungas ang motor day. Mabuti na lang mga day at nandito yung asawa ko at siya yung nagkarga ng anak namin mga day dahil sobrang bigat na nga ng baby ko day oy. Pagdating namin dito sa bahay mga day ay nagwaras pa yung baby ko day, hindi ko maintindihan kung anong gusto niya day. Ito talaga ang pinakamahirap na part mga day dahil hindi natin alam kung ano ang naramdaman ng mga baby, bakit sila umiiyak dahil hindi sila makasabi. Alaban gyud day kay nangwag man ka day. Dito talaga ako nahihirapan sa kalisod mga day oy. Mabuti na lang mga day at ilang mga minuto ay nagsimula nang matulog ang anak ko day. At hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa panonood. Paalam.